Sa episode na to, hindi lang basta tagisan ng galing sa negosyo ang mapapanood natin, kundi isang matinding pagsubok na pilit susubok sa tibay ng puso ni Lara matapos ang maangas na pagbabalik niya sa Tawazun Group bilang konsultan na sinalubong ng mga lilis at matatamis na salita ni Santiago. Hindi niya akalaing ang pinakamalaking hamon ay manggagaling sa isang emergency na hindi niya inaasahan. Ang kaligtasan ng kanyang anak na si Katie, nakasalalay sa isang rare na blood type. Pero ang twist, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pag-aagawan ng dalawang CEO, at sa gitna ng mga duda kung sino ba talagang spy sa kwento, isang tao ang lalabas bilang pag-asa. Calix is stepping up, pero ang tanong, ito na ba ang katotohanang matagal nilang hinahanap? Ito na ba ang magpapatunay sa dugong nananalaytay sa anak ni Lara? Kapit lang mga kasummer dahil sa episode na to, walang lihim ang hindi mabubunyag. Tara, alamin na natin ang katotohanan. Puno ng pagsuyong tingin ni Calix kay Lara. Kung naisahan ka man ni Lolo Matias, huwag kang aatras sa pangako mo sa kanya. Dahil ilang birthday na lang ang meron siya, tanggapin nga nating ilang panahon na lang ang ilalagi niya sa mundo. At saka sa kondisyon niya sa sakit sa puso, hindi dapat sumama ang loob niya. Naku, matindi magtanim ng sama ng loob yon. Baka multuhin ka pa niya kapag hindi ka tumupad sa pangako mong tutulungan mo ko. Manang-mana ka sa lolo mo, no? Patuyang sabi niya. At sa totoo lang, kailangan kong tulong mo. Aaminin ko minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis, Calix. Marunong akong tumupad sa pangako. Kaya huwag ka na magdrama. Sandaling natahimik ito bago dahan-dahan na lumapit at niyakap siya. Then, simula ngayon Lara, magkakampi na tayo ulit. No lies, no secrets. Hindi siya kumibo. Uuwi muna ako para magbihis. Magkita na lang tayo sa office. Iwas niya. Ihahatid na muna kita. At gusto ko sanang makita si Katie. Napasinghap siya. Sandali siyang natigilan. Saka ngumiti ng pilit upang maitago ang kaba. Bakit gusto nitong makitang anak? Si Katie? Nasa probinsya siya ngayon. Inaalagaan ni nanay Mel at tatay. Si Maya kasi nagsimula na sa trabaho, kaya doon na muna siya. Dadalawin ko na lang madalas hanggat hindi pa maayos ang mega-wide. Kaya ko na umuwing mag-isa para din makapagpahinga ka papasok. Tumangutango si Calix. Kung dadalaw ka sa kanya, pwede bang sumama? Sige, kapag may oras tayo parehas. Kumain muna tayo ng breakfast bago ka umalis. Anitong humihigpit ang yakap sa kanya. Hindi na. Sa opisina na lang ako kakain. Ani ang tumalikod na. Ngunit mabilis siyang hinila pabalik ni Calix. 1 minute na yakap na lang please. Anitong pinagbigyan niya. Pagdating ni Lara sa Mega Wide, agad siyang natigilan nang makitang mesa niya. May isang bouquet ng pulang rosas at kahon ng pagkain na nakabalot ng maganda. Malamang ay kay Santiago galing ang mga ito. Sumilip si Calix sa opisina niya. Medyo magaan ang aura nito kumpara noong mga nakaraang mga araw. Lara, na-stock room pa rin ang mga dati mong gamit. Just in case may gusto ka pang kuhanin. Hindi ko pinagalaw. Agad na napalakas ang kabog ng dibdib niya. Napatingin siya kay Calix. Saka nagmamadaling tumayo. Stock room? Sige, kukuhanin ko at may mga importante akong bagay na naiwan noon. Hindi na siya naghintay ng sagot at halos patakbong nagtungo sa stock room. Sinundan lang siya ni tingin ng Calix. Litong-lito kung bakit bigla siyang naging balisa. Pagdating niya doon, mabilis niyang binuksan ang kahon ng mga lumang gamit. Isa-isang sinuri ang mga folder, notebook at ilang dokumentong inipon niya, 6 na taon na nakakaraan. Dito ko itinagong ebidensya, hindi ako pwedeng magkamali. Baka ito na magpapatunay na wala akong kinalaman sa sabuatan noon. Bulong niya sa sarili. Sa gilid ng pintuan, dumating si Calix. Nakahalukip-kip ito at nakamasid habang sinisiyasat niya ang mga gamit. Anong hinahanap mo, Lara? Natigilan siya. Hawak isang sobre na may flash drive na naglalaman ng usapan at videos nila ni Casper. Kumakabog ang kanyang dibdib. Eto na yon, sana gumana pa. Anong laman niya? Mga ebidensyang inipon ko noon na hindi ko na naipakita sa'yo, malungkot niyang sabi. Maramhang lumapit si Calix sa kanya, tinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo na kailangan yan. Totoo man o hindi, I still want you in my life.
I was such a fool for letting you go. It won't happen again. Mahalaga sa akin na malinis ang pangalan kong nadimuhan noon. Aniya mabilis siyang bumalik sa opisina. Hawak ang hard drive. Sumunod si Calix. Bakas ang pagkalito sa muka, pagkakabit nila sa laptop, unti-unting lumabas sa mga videos at voice recordings. Pinindot ni Lara ang unang file, isang video recording sa loob ng coffee shop habang inuutusan siyang magpapirma. Sunod nilang pinakinggan ng isang audio recording na isa pa nilang pag-uusap tungkol sa plano laban kay Calix. 6 na taon kong tiniis ang lahat ng paratang, Calix. At sa wakas, hawak ko ng patunay na hindi ako nagtaksil sa kumpanya, lalo na sa'yo. Nakatingin si Calix sa screen. Halos hindi makapaniwala sa mga naririnig. Lara, I'm so sorry kung hindi kita pinaniwalaan noon. Nabulag ako sa matinding galit. Maraming panahon nang nasayang. Marahang pinatay niya ang laptop at humarap kay Calix. Ngayon, alam mo ng totoo. Sana magtiwala ka sa akin. Kahit kailan, hindi ako nag-isip ng masama laban sa'yo. Napalunok si Calix at lumapit sa kanya. Mahigpit ang hawak sa balikat niya. Hindi na kita bibitawan, Lara. Simula ngayon, magkasama tayo nga harap sa bawat pagsubok. Umiwas siya ng tingin. Hindi siya pwedeng mangako ng isang bagay na alam niyang hindi niya magagawa. Nasaan na si Casper? Ang huling balita ko, nagtatrabaho sa Tuazon Group. Ha? Bakit naman siya kukunin ni Santiago? Well, alam mo namang magkaribal kami. Hindi lang sa puso mo, kundi na pati sa negosyo. Ayaw kong mambintang, pero kung hindi si Don Ricardo ang salarin. Nagsimula siya, maring nakikititig sa mga mata ng lalaki. May natitira pa tayong suspect na pananabotahe sa Megawide. Napakunot ang noon ni Calix. Sino? Nagangat siya ng paningin, diretso mga mata sa kanya. Si Casper ba o si Santiago? Bahagyang natigilan si Calix, tila hindi inasahan ng isang pangalan. Santiago? Mariin itong ulit, tila hindi makapaniwala. Tumango siya. Hindi ko sinasabi na sigurado ako, pero isipin mo, mahigpit ang kompetensya ng Megawide at Tuazon Group. Kailangan nating tingnan lahat ng posibilidad. Napahawak si Calix sa sentido, bahagyang naiinis, pero nanatiling kalmadong boses. Kung si Casper, maintindihan ko. May ugali siyang gahaman, pero si Santiago, Lara, bakit nilalaglag mo ang ama ng anak mo? Saglit siyang natigilan. Calix, hiwalay ang relasyon namin kung may ginagawa siyang hindi maganda. Suspect pa lang naman, gusto ko na talagang matapos ang problema mo sa Megawide para, nabitin ang sasabihin niya. Para ano? Para maging payapa na ulit sa Megawide. Madaming empleyadong nag-aalala. Pagsisinungaling ni Lara, gusto niyang matapos ng problema sa kumpanya upang makalayo na sila ni Katie. Hindi ko hayaang may maapektuhan ng empleyado. I hire a team para mag-imbestiga. Kung talagang gusto nating matuldukan to, kailangan kong ituloy ang pagpasok ko sa Tuazon Group para makakuha tayo ng ebidensya. Agad na umiling si Calix. Bakas ang matinding pag-aalala. Lara, delikado yon. Hindi ko hayaang mailagay ka sa panganib dahil lang sa pagtulong mo sa akin. Actually, just stay by my side. It's more than enough. Humugot siya ng malalim na hininga, matatag ang tinig. Ginagawa ko to, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa Megawide at sa lahat ng taong naniniwala sa'yo bilang CEO. Sandaling napayuko si Calix. Hindi ko kayang makita kang masaktan, umalagay sa panganib, Lara. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay niya. Ako ang may pagkakataon na makapasok sa Tuazon Group. Hayaan mong gawin ko to. Mahabang katahimikan ang sumunod. Kita kay Calix ang matinding pagtutol pero alam nitong tama siya. Sa huli pinakawala nitong isang malalim na buntong hininga at tumango, bagamat mabigat sa loob. Sige, pero may kondisyon. Hindi ka mag-iisa. I'll have someone from my side watching over you. Discreetly. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Ngumiti siya, bakas ang ginhawa sa kanyang mga mata. Okay, salamat Calix. Nasa loob ng kanyang opisina si Calix. Hawak ang baso ng kape ngunit hindi naiinom. Nakatanaw lamang siya sa labas ng bintana nang tumunog ang cellphone niya. Luther, anong balita? Bro, kailangan na natin ng bagong DNA sample kay Katie para ulitin ang test. Nasa probinsya si Katie, kasama niya sina Nanay Mel at Tatay Sandro. Umalis si Maya para mag-umpisa na sa trabaho, kaya sila munang nag-alaga. Mas mainam na kumilos ka na kaagad.
Tumahimik siya sandali. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo kung ako nga ba talagang ama ng bata. Kapag pupunta si Lara sa probinsya, sasama ko para makita si Katie at kumuha ng DNA sample. Good. Ako nang bahala sa proseso. Pero Calix, bahagyang bumaba ang boses ni Luther para nagbababala. Kapag napatunayan nating ikaw ang ama, anong plano mo? Mariin siyang napapikit, bakas ang bigat ng tanong. Nang buksan niyang mga mata, matalimang tingin niya na parang nakapagpasya na. Kung totoong anak ko si Katie, hindi ko hayaang mawala silang dalawa sa akin ulit. Never. Kahit na anong kapalit. Calix, kinakabahan ako sa'yo. Isa pa nga pala yung team na kinuha mo para mag-imbestiga kompleto na. May 2 financial analyst, isang tech expert para i-trace ang transactions at isang taong nasa loob ng Tuwazon Group. Ready na silang magsimula. Bahagyang napangiti si Calix at tumango sa sarili. Magandang balita yan. Kasabay ng pagpasok ni Lara bilang consultant, merong double coverage. Habang nasa loob siya, makakakuha tayo ng intel mula sa mismo sa Tuwazon Group. Sandaling natahimik si Luther bago muling nagsalita. Pero Calix, pasensya ka na sa tanong ko. Nagtitiwala ka ba talaga kay Lara? Napatigil siya, hindi agad nakasagot, parang may bigat ang bawat salitang iniisip niyang bibitawan. Kung tutuusin, bakit kakalabanin ni Lara ang Tuwazon Group? Lalo na si Santiago na naging sandigan niya noong lumayo siya sa'yo. At higit sa lahat, siyang tinuturing na ama ni Katie sa loob ng 6 na taon. Hindi ba't malabo na basta na lang siyang tatalikod sa taong yun? Nakagat niya ng labi, ramdam ang kirot at pagdududa sa muling bumabalik. Sa loob-loob niya, ayaw niyang isipin pero alam niya na may punto si Luther. Bro, I don't want to sound negative. Pero paano kung totoo? Paano kung si Lara mismong spy ng Tuwazon Group laban sa Megawide at ginagamit lang niya ang pagbabalik para pabagsakin ka ng tuluyan? Sa loob niya ay may digmaan. Puso laban sa isip. Nang magsalita siya, mabigat ang tinig. Sana hindi totoo ang hinala mo. May parte ng puso ko na naniniwalang hindi magagawa ni Lara ang ganon. I trust her. Pagpasok ni Lara sa Tuwazon Group ay kagad niyang naramdaman ang bigat ng mga mata ng mga empleyado. Ang ilan ay formal na ngumiti, ang iba naman ay may panghusga ang tingin. Subalit malinaw na pinaghandaan ang pagdating niya. May dekorasyon sa lobby. May banner pang nakasabit na may nakalagay na pagbati. Welcome, Consultant Clarabella Manguera. Nagpalakpakan ng mga staff habang pinangunahan ni Santiago ang pagtanggap sa kanya. See, I told you Lara, you'll be treated like a queen here. Tuwazon Group knows how to value people like you. Salamat Santi, pero hindi naman kailangan ng ganito. Nakakahiya at nakakaabala sa trabaho. Anong abala? Importante ka dito sa kumpanya. Dinala siya ni Santiago sa isang bagong ayos na opisina sa ikapitong palapag, modernong disenyo. May floor-to-ceiling glass window na tanaw ang lungsod. Sa gitna ng mesa may nakalagay na isang eleganteng bouquet ng lilies at isang mamahaling fountain pen. Your welcome gift. White lilies dahil bagay sa iyong elegance at pen dahil dito ka magsisimulang magsulat ng bagong yugto kasama ako. Thank you, Santiago. I appreciate the gift. Tumikim si Santiago at sumenya sa mga empleyado. Agad na nagsimulang maikling programa. May maikling pagpapakilala sa kanya bilang bagong konsultant, pagbibigay ng corporate plaque at mga pagbati mula sa mga department heads. Palakpak dito, palakpak doon, ngunit para sa kanya, bawat tunog ng palakpak ay pawang kaplastikan. Habang nakaupo sa harap, pansin niyang isang lalaki na sa gilid ng hall. Si Casper, nakatitig to sa kanya, hindi nakangiti. Pagkatapos ng programa, muling lumapit si Santiago at nilapit ang bibig sa kanyang tenga. Welcome home, Lara. Here, you're not just a consultant. You're a part of me, and I don't intend to let you go this time. Napapitlag siya, ngunit pinanatili ang mahinahong expression sa muka. Kaya ba niyang maging spy at kalabanin ng taong naging karamay niya? Pagkatapos ng welcoming program, naiwan si Lara sa kanyang opisina. Ngunit imbis na magpahinga, agad siyang nagayos ng mga gamit at kinubli ang isang maliit na recording device sa gilid ng kanyang mesa. Ilang oras pa lang ang nakakalipas na mapansin niyang sabay pumasok sa conference room sina Santiago at Casper. Nagmamadali siyang kumuha ng folder na kunwaring may kailangang ibigay doon. May ingat siyang lumapit.
Nakita niyang nakayuko si Casper habang pinapakitang ilang dokumento kay Santiago. Kailangan niyang makapaglagay ng wiretapping device. Hindi niya dinig ang pinag-usapan ng dalawa. Lara's presence here might complicate things, but I'll handle here. If necessary, ani Casper na naulinagan niya. Napalunok siya at mabilis na lumihis ng daan bago pa siya mapansin. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina at nagsimulang magtrabaho. Break time na. Pakiramdam niya 1 taon na siyang nagtatrabaho sa Tuwazon Group. Malaki ang kaibahan sa Megawide. Kinuha niyang telepono at tinawagan si Calix. Lara, how is your first day? Okay ka lang ba? Okay naman. I saw Santiago and Casper discussing something. At narinig ko mismo na hindi kampante si Casper sa presensya ko dito. Mukhang nakatunog si Casper. Lara, be careful. Huwag kang masyadong magtiwala kay Santiago. Uwian na, nakatayo sa lobby si Calix habang palabas naman si Santiago na nakangising parang nanunukso. Abat, ikaw pala Mr. Calix Toledo. Anong ginagawa ng numero 1 negosyante sa Tuwazon Group? Oh, let me guess. Sumusundo ka ba? Nababaliktad nga pala talagang mundo. Hindi ikaw ang sadya ko kaya wag mo kong kausapin. Si Lara bang sinusundo mo? Hindi kailangan dahil sabay kaming uuwi. Wala ka ng lugar sa buhay niya. Wait, kaya ka ba sumusundo ay dahil natatakot kang maibenta sa akin ng 50% share ng Megawide? Nakangising sabi nito na animo ay nakakaloko. Wag mo kong galitin. I don't forgive enemies. So sandaling mapatunayan ko na ikaw ang mastermind ng pananabotahe sa Megawide. Mabubulok ka sa bilangguan. Baka ikaw ang idemanda ko ng oral defamation. Nagsasalita ka ng walang basihan. Tumindi ang init ng hangin sa pagitan ng dalawa at tila ba handa ng sumabog ang lobby sa init ng tensyon. Ngunit biglang bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas si Lara. Kita ang gulat sa mukha nang makitang 2 lalaki na tila handa na magbakbakan. Agad siyang lumapit, kinuhang bag mula sa kamay ni Lara at mariing tumingin kay Santiago. Let's go Lara, ihatid na kita. Ani ang hinawakan ng kamay ni Lara. Wait, ako maghahatid kay Lara. Bitawan mo siya, sabi ni Santiago na humawak sa isang pakamay ng dalaga. Hindi ka na dapat nakikialam Santiago, ako ang maghahatid sa kanya. Naglaban ng tingin nilang dalawa, matalim at puno ng apoy. Ang mata niya habang si Lara nasa gitna, nakapakong mga kamay na tila hindi makakala sa 2 parsang humihila sa kanya. Maya-maya napansin na ng mga empleyado sa lobby ang tagpong yon. May ilan nang bumubulong-bulong at ang iba'y nagkukubli na sa ngiti. Bitawan niyo nga akong 2, napatingin ng mga tao sa paligid. Tila lalong nahuhumaling sa drama ang nangyayari sa harap nila. Sino ba naman ang hindi ma-entertain sa eksenang parang pelikula? Isang karaniwang babae na pinag-aagawan ng 2 CEO. Nang walang gustong bumitaw sa kamay ni Lara, ay ito nang humila ng kamay mula sa pagkakahawak nila. Uuwi kami ni Maya sa probinsya at susundin niya ako. Anito sabay lakad palabas ng Tuwazon Building. Paglabas ni Lara ng lobby, abot-abot pa rin ang kanyang inis sa nangyayari. Ngunit agad siyang sinalubong ng ingay ng isang motor na pumarada sa tapat mismo ng building. Ate Lara, kailangan na nating umuwi ka agad. Si Katie, mataas ang lagnat. Kanina pa daw hindi bumababa. Dinala na nila sa ospital. Nalamig ang kanyang katawan at halos hindi na siya makahinga sa kaba. Agad niyang kinuhang bagay Calix at sumakay sa likuran ni Maya. Maya, bilisan natin. Kailangan ako ni Katie. Hindi na siya lumingon pa. Halos kalahating oras na sila sa kalsada nang marinig niyang ugong na isa pang motor na humahabol mula sa likuran. Nang lingunin niya, nalaki ang kanyang mga mata. Si Calix, naka-helmet ito, tinaas nang mapatingin siya. Pumesto sa likod nila na parang hindi hahayaang mawala siya sa paningin. Ate, mukhang may hindi ka na naman sinasabi sa akin. Pero hayaan mo na. At least, may escort tayo. Nanunuksong sabi ni Maya. Hindi ko din alam kung bakit nakasunod si Calix. Habang humampas ang hangin sa kanilang muka sa mabilis na biyahe, dama ni Lara ang halo-halong emosyon. Ang matinding pag-aalala para kay Katie at ang kaba sa muling paglapit ni Calix. Sa salamin ng side mirror, kita niya si Calix na nakasunod lang sa kanila. Lara, buti dumating ka na. Ang taas ng lagnat ni Katie kaya dinala na namin sa ospital. Bungad ni Nanay Mel na napasulyap kay Calix. Agad siyang napaluhod sa tabi ng kama nang makitang anak niyang halos walang malay at walang kulay ang mukha.
Baby, Mommy's here. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ni Katie. Halos mapatid ang hininga sa takot. Sana siya na lang. Huwag ang anak niya. Abot-abot ang dasal niya sa Diyos para sa kaligtasan ng anak. Sa emergency room, mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Si Namay at Nanay Mel ay halos magkasabay na umiiyak, habang si Calix ay nanatiling nakamasid at hawak-hawak ang kamao sa sobrang kaba. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang doktor kay Lara. Ma'am, confirm po. May dengue ang anak ninyo. Nasa critical stage. Kailangan niya ng masalinan ng dugo agad. Ang problema, rare po ang blood type niyang AB negative. Wala pong available ngayon sa blood bank. Parang gumuhong mundo niya. Diyos ko, bulong niya. Halos bumigay ang tuhod. Ngunit bago pa siya tuluyang manghina, isang malakas at matatag na tinig ang narinig niya mula sa gilid. Magbibigay ako ng dugo. Pareho kami ng blood type. AB negative ako. At yan nagtatapos ang ating emosyonal na episode ngayong araw. Nakakilabot hindi ba? Sa gitna ng banggaan ng mga negosyo at pag-aagawan ng kapangyarihan, ang kaligtasan ng isang bata ang nagpabagsak sa lahat ng pride at galit. Isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ng tagpong ito. Sa oras ng matinding pagsubok, lumalabas ang tunay na kulay ng tao. Nawawalang lahat ng script. Nawawalang lahat ng pagtanggap at ang natitira na lang ay ang instinct na magligtas at magmahal. Minsan kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na sitwasyon para makita kung sinong tunay na karapat-dapat manatili sa ating tabi at kung sinong tunay na nagmamalasakit nang walang hinihintay na kapalit. Salamat sa pakikinig mga kasummer. Ano sa tingin niyo ang magiging reaksyon ni Lara kapag nalaman niyang si Calix ang magliligtas sa buhay ni Katie? Magbabago na ba ang takbo ng kanilang kapalaran? I-comment nyo na yan. Hanggang sa muli, ako si Miss Maria at nagpapaalalang ang pag-ibig, gaano man kagulo, ay laging hahanap ng daan pauwi sa katotohanan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na yugto.